knockout. Oh, and drops him. Buckled him. Oh, my. And he's done. He's not getting up. There's He's not getting up. And it is over. A first-round KO for Junebug Garcia. Welcome back mga bossing. Sa video na ito ay samahan ninyo ako kilalanin ang isa pa nating pambato sa lightweight division. Si Oldeguia Rivera na mas kilala bilang si Ol Rivera at may palayaw na The Machine Gun ay isang professional na boksingero mula sa Pilipinas. Ipinanganak siya sa Bobon, Northern Samar, Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Santa Rosa City, Laguna. Siya ay may taas na 173 sentimetro at may abot na 178 sentimetro. Nagsimula ang kanyang professional na karera noong 2011. Kilala siya sa kanyang kakayahang mag-knockout ng kalaban dahilan ng pagkakaroon ng mataas na knockout ratio wins. Matapos ang 13 sunod-sunod na panalo ng ating bida, nabigyan ito ng pagkakataon na lumaban sa kapwa undefeated na si Adonis Cabalquinto. Ang laban ni Ol Rivera laban kay Adonis Cabalquinto ay isa sa mga kapanapanabik na sagupaan sa Philippine boxing na naganap noong Nobyembre 2015. Ito ay isang mahalagang bahagi ng karera ni Ol Rivera bago niya nakuha ang OPBF Super Lightweight title noong Pebrero 2016. Bago ang laban, si Adonis Cabalquinto ay isang boksingero na may impresibong undefeated record na 21-0. Kilala siya sa kanyang heavy hands at malakas na suntok na nagbigay sa kanya ng palayaw na The Undertaker dahil sa kanyang kakayahang tapusin ang laban. Si Cabalquinto ay itinuturing na isa sa mga pinakamahuhusay na junior welterweight prospect sa Pilipinas noong panahong iyon. Si Ol Rivera, sa kabilang banda, ay may sarili ring reputation bilang isang power puncher na may palayaw na The Machine Gun. Ang kanyang kakayahang mag-knockout ng kalaban ay laging nagiging banta. Si Rivera ay isang southpaw na may agresibong estilo at handang-handa siyang hamunin ang undefeated record ni Cabalquinto. Ang laban ay inaasahang magiging matindi at hindi ito nabigo. Nagsimula ng mabilis ang bakbakan sa pagitan ng dalawang boksingero. I told him to fix that corner. These guys are slipping, the fighters are slipping, and that could be a problem. This is going to be a slugfest. Cabalquinto going after scheduled Rivera. for 10 rounds, Ronnie, but I don't think these guys care about the number of rounds. No, I don't think so. I think I saw Nono Ineri Cabalquinto telling Cabalquinto before they Ang critical na sandali ay naganap sa unang bahagi ng round 2. Sa isang takbo ng action, sabay na tumama ang banggaan ng ulo at isang malakas na overhand left mula kay Rivera kay Cabalquinto. Bagamat ang head clash ay hindi intentional at maaring nakapagdulot ng kalituhan, ang malakas na suntok ni Rivera ang naging pangunahing dahilan kung bakit tuluyang bumagsak si Cabalquinto. Matapos ang pagbagsak, hindi na nakabalik pa si Adonis Cabalquinto sa laban na nagtapos sa kanyang undefeated record. Southpaw boxers. We asked a while ago who trains Oliveira. The guy who was with him in the ring is Mr. Mike Oliva. Michael Oliva. Okay. Was he a former boxer? We're trying to get more information out of them, but that's his name. It's Mike very Oliva. interesting the way they were preparing Oliveira. Oh, good right by Rivera. Another right and a left by Rivera. Ang panalo ay itinuring na isang malaking upset at isang kapansin-pansing tagumpay para kay Ol Rivera. Rivera, taller fighter. Ang knockout win ni Ol Rivera laban kay Adonis Cabalquinto ay hindi lamang nagtapos sa perpektong record ni Cabalquinto, kundi nagbigay rin ng malaking boost sa karera ni Rivera. Ito ang nagpatunay na siya ay isang lehitimong banta sa junior welterweight division at nagbigay sa kanya ng momentum para sa kanyang susunod na laban, kung saan niya nakuha ang OPBF Super Lightweight title laban kay Shinya Iwabuchi. Para naman kay Adonis Cabalquinto, ang pagkatalo ay isang masakit na karanasan, ngunit ito ay bahagi ng pagiging professional na boksingero. Sa kabila ng pagkatalo, nagpatuloy pa rin si Cabalquinto sa kanyang karera at nakipaglaban sa iba pang mga boksingero sa loob at labas ng Pilipinas. Cabalquinto the aggressor. Good right counter by Rivera. Just slugging it out. Rivera goes, oh! Left hook. And Cabalquinto goes down. It's over. I think it's going to be over. He's stumbling. It's over.
Then that was a cracking left hook. So It was bound to happen. He's been throwing that left, overhand left, no, hoping that it would connect. And early in this fight, tumama agad. Ang laban ni Oliveira laban kay Shinya Iwabuchi ay naganap noong ang ika-11 ng Pebrero 2016 sa tanyag na Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Hindi lang ito basta laban. Ito ay para sa bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) Super Lightweight title, isang titulo na magpapataas ng reputasyon ng sino mang makakakuha nito sa rehiyon. Si All the Machine Gun Rivera ay dinala ang kanyang reputasyon bilang isang power puncher mula sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang agresibong estilo at ang kakayahang magtapos ng laban sa knockout. Bago ang labang ito, galing siya sa isang impresibong knockout win laban kay Adonis Cabalquinto noong Nobyembre 2015 na lalong nagpatunay sa kanyang kakayahan. Nasa mainit na streak si Rivera at gutom na masungkit ang kanyang kauna-unahang malaking regional na titulo. Si Shinya Iwabuchi ay isang respetadong boksingero mula sa Japan na may sapat na karanasan sa pakikipaglaban sa mga matitinding kalaban. Ang pressure ay nasa kanya rin dahil laban siya sa kanyang sariling bansa at inaasahan ng kanyang mga kababayan ang kanyang tagumpay. Sa simula pa lang ng laban, naramdaman na ang tension sa Korakuen Hall. Inaasahan ang isang matinding bakbakan dahil parehong may kakayahang mag-knockout ang dalawang boksingero. Si All Rivera ay hindi nag-aksaya ng oras. Agad niyang ipinakita ang kanyang agresibong estilo. Sa kabila ng pagiging nasa teritoryo ng kalaban, hindi siya nagpatinag. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok na siyang trademark niya bilang The Machine Gun. Layunin niyang pigilan si Iwabuchi na makapag-set up ng kanyang sariling atake at agad na kontrolin ang bilis at direksyon ng laban. Ang kanyang power punches at relentless aggression ay unti-unting umubos sa enerhiya at stamina ni Iwabuchi. Sa bawat round, mas lalong naging malinaw na si Rivera ang nagdidikta ng laban. Ang kanyang tibay at kakayahang magpatuloy sa pag-atake ay naging susi. Sa gitnang bahagi ng laban, nagsimula ng maramdaman ang bigat ng mga suntok ni Rivera kay Iwabuchi. Dumating ang critical na sandali sa round 7. Matapos ang serye ng malalakas na suntok mula kay Rivera, hindi na kinaya pa ni Shinya Iwabuchi ang barrage ng atake. Napilitan ng referee na itigil ang laban upang protektahan si Iwabuchi mula sa karagdagang pinsala. Ang naging resulta ng laban ay panalo si All Rivera sa pamamagitan ng technical knockout sa round 7. Ang pagkapanalo ni Rivera ay nagbigay sa kanya ng OPBF Super Lightweight title, isang malaking tagumpay sa kanyang boxing career. Ito ay hindi lamang isang pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan at kakayahan, kundi isang patunay din ng kanyang tapang na manalo laban sa isang veteranong Japanese boxer sa kanilang sariling bansa. Ang panalong ito ay nagpalakas ng kanyang position sa super lightweight division at nagbukas ng mas malalaking oportunidad para sa kanya sa hinaharap na nagbigay daan sa mga laban niya sa international stage. Ang laban na ito ay nagbigay diin sa reputation ni All Rivera bilang isang boksingero na hindi sumusuko at kayang manalo laban sa mga matitinding kalaban kahit na nasa teritoryo ng mga ito. Noong Hunyo 27, 2021, na ginanap sa The Armory sa Minneapolis, Minnesota, binigyan ni Rivera si Omar Juarez ng kauna-unahan niyang talo sa kanyang profesional na karera. Naging isang matinding laban ito na puno ng palitan ng suntok mula simula hanggang matapos. Kilala si Rivera bilang isang agresibo at pisikal na boksingero at nagbigay siya ng matinding hamon kay Juarez na isang undefeated prospect noon. Sa mga unang rounds, nagpapakita si Juarez ng kanyang bilis at husay sa pagtama. Subalit, si Rivera ay matapang na sumasalo ng mga suntok at nagbibigay ng sarili niyang mga counter. Napansin ang matinding presyo na ibinibigay ni Rivera na nagpapahirap kay Juarez
Isang straight left mula kay Rivera ang nagdulot ng maga sa ilalim ng kanang mata ni Juarez sa isa sa mga rounds. Patuloy ang pagiging agresibo ni Rivera na nagpapahirap sa diskarte ni Juarez. Bagamat nakakalanding ng mas maraming suntok si Juarez at mas mataas ang kanyang connect rate sa ilang pagkakataon, hindi niya masyadong napanatili ang kanyang atake sa buong 3 minuto ng bawat round. Sinamantala ito ni Rivera, pumipili ng mga pagkakataon para maglunsad ang sarili niyang atake. Nagkaroon din ng pagtigil sa laban sa ika-7 round matapos tamaan ni Juarez ang isang low blow. Nagpatuloy ang laban pagkatapos ng babala sa kanya. Ang pinakamalaking punto ng laban ay nangyari sa ika-9 na round. Matapos makakonekta si Juarez ng isang right hand, literal siyang napasok sa isang counter right hook mula kay Rivera na nagpatumba sa kanya at napaluhod. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napabagsak si Juarez sa kanyang professional na karera at malaki ang naging epekto nito sa scoring ng laban. Bagamat nakabangon si Juarez at mukhang nakarecover, ang knockdown na ito ang naging susi sa resulta ng laban. Panghuling round, round 10. Sa huling round, mukhang desidido si Rivera na tapusin ang laban habang si Juarez naman ay tila nagtitipid ng suntok marahil dahil sa epekto ng knockdown. Ipinakita ni Rivera ang kanyang karanasan sa pagtatapos ng laban. Ang desisyon, majority decision para kay Rivera. Si Octavio Rodriguez ay nagbigay ng 95-94 para kay Rivera at si Kyle Sheely naman ay nagbigay ng 95-93 para kay Rivera. Dahil dito, idineklara si Rivera bilang nanalo via majority decision. Ang laban na ito ay malaking upset and naging isang mahalagang panalo para kay Rivera na nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang panalo sa United States at nagpatunay ng kanyang kakayahan laban sa isang batang undefeated prospect. Si Rivera, na tinaguri ang The Machine Gun, ay kilala sa kanyang agresibo at pisikal na estilo ng paglaban. Hindi siya takot makipagsabayan at laging nagbibigay ng presyon sa kanyang kalaban. Bagamat hindi siya laging nakakakuha ng mga knockout, marami siyang panalo na via knockout na nagpapakita ng kanyang kakayahang tapusin ang laban ng maaga. Ang kanyang determination at kakayahang sumalo ng mga suntok ay nagpapatunay na siya ay isang matigas na kalaban sa ring. Sa kasalukuyan, may record si Rivera na 22 panalo, 18 via knockout at walang draw. Patuloy siyang lumalaban sa iba't ibang panig ng mundo at ang kanyang tagumpay laban kay Omar Juarez ay nagbigay sa kanya ng mas malaking exposure at oportunidad. Ang kanyang kwento ay patunay na sa boxing, hindi lang sikat ang nagtatagumpay, kundi pati na rin ang may tiyaga, puso at determination. Hanggang dito lang muna tayo. Muli, salamat sa pagtangkilik at God bless sa inyong lahat.